Finally, ni-reveal na ni Oda ang itsura ni Im-sama. Bali lumabas na nga ang SBS Volume 107. So ipapaalala ko lang ulit na yung mga nagdaang SBS volumes nga tinalakay na natin. At may separated videos na nga tayo patungkol dito. Kaya kung trip nyong balikan yung mga nagdaang SBS ilalagay ko na nga lang sa comment section o sa description sa ibaba yung mga link. Anyway, ang unang ang nilalaman nitong SBS yung impormasyon patungkol kay Hibari. Sa mga hindi nakakaalam siya nga isang miyembro ng Sword na nakitaan nating merong pagtingin kay Koby. So may nagtanong nga kay Oda ng patungkol sa bear na nakalagay sa bag niya. Ang sinagot nga lang ni Oda lucky charm daw ito ni Hibari na tinitreasure niya simula nung bata pa lang siya. Dagdag pa nga ni Oda na at some point daw nailigtas ni Koby yung buhay niya. Pero itong bear nga daw nawala sa battlefield. Kaya naman later on daw kahit sugatan pa itong si Koby nagbalik daw ito sa battlefield at hinanap itong treasure ni Hibari. At nagtagumpay nga siyang maibalik itong bear na to kay Hibari. Kaya naman pagtapos nga ng event na to secretly daw na pinangalanan ni Hibari itong bear na to na Koby Senpai. So itong impormasyon nga na to nakakatuwa na binrot up dahil syempre recently nga lang inintroduce sa atin itong mga Sword members. Kaya naman nakaka-curious nga ring malaman yung mga karakter nila at syempre yung history nila. At speaking of Sword members ang sumunod na impormasyon nga sa SBS yung patungkol na kay Prince Groose. May isang fan nga ang nagtanong kay Oda kung bakit daw ba napakahaba ng visor ng sombrero netong si Prince Groose. Ang sinagot nga lang ni Oda dahil sa nung bata daw itong si Prince Groose naging malungkutin siya. At dahil dito kapag naglalakad nga daw itong si Prince Groose lagi siyang nakayuko. At ang nagiging resulta nga nito marami siyang nababangga gaya ng mga pader, mga hayop at even mga tao. Kaya naman gumawa nga daw ng solusyon yung nanay netong si Prince Groose. At yan nga yung pahabain yung visor ng sombrero neto nang sa ganon hindi na siya makabangga pa ng kahit na ano kapag nakayuko siya. So nakita natin na sweet yung nanay ni Prince Groose. Kaya probably patay na rin ito. Since wala ngang nagtatagal na mababait na nanay sa One Piece. De joke lang. Bale ang sumunod na impormasyon nga sa SBS patungkol pa rin sa Sword. At ito nga related kay Koby. May isang fan nga ang nagtanong kay Oda ng patungkol sa pangarap ni Koby. Sinabi nga niya na sa pag-uumpisa daw ng kwento ng One Piece ang gusto lang ni Koby ang maging Marines. Pero later on nga daw na-upgrade itong pangarap niya at gusto niya nang maging Admiral. Kaya naman ang tanong nga pwede pa daw bang umakyat yung ranggo ni Koby sa Marines even though isa na siyang Sword member? So ang sinagot nga ni Oda dito oo. Pwede pa rin daw tumaas ang ranggo ni Koby dahil as per Aokiji nga daw itong mga miyembro ng Sword yung mga Marines na nakapagpasa ng formal submission ng resignation. Meaning nagpasa lang sila pero hindi pa naman yun ina-accept sa itaas. So technically nasa Marines pa rin sila at hindi pa sila tinatanggal. At kung gaya nga sa sitwasyon ni Koby na kinlaim na hinostage siya ng Blackbeard Pirates yung status nga niya madali na lang itanggi ng Marines at sabihin na nag-resign na sa kanila itong si Koby. Kaya it makes sense itong pagbabanggit ni Koby kay Blackbeard na miyembro siya ng Sword since wala ngang mapapakinabangan sa kanya itong si Blackbeard. Though ganito nga hindi pa nga rin kinonfirm ni Oda kung tinanggap ba ng Marine Headquarters yung resignation niya kahit na hostage na siya ng Blackbeard Pirates. Kaya naman possible pa nga rin na miyembro pa rin itong si Koby ng Marines. Bali dahil sa napag-uusapan na rin natin itong Sword pati na si Kuzan may iiwan nga akong tanong sa inyo. Sa tingin nyo ba sa huling scene na nakita natin kay Garp sa chapter 1088 tingin nyo bang patay na siya ngayon? Papatayin kaya siya ng dati niyang estudyante na si Aokiji? O kasama ito sa plano ni Aokiji at in fact na itong ipinangtuhog niyang yelo sa tiyan ni Garp actually na para pahintuin yung paglabas ng dugo ni Garp? Babaliktad pa kaya si Aokiji sa Blackbeard Pirates?
Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa SBS ay yung patungkol na kay Eustace Kid. So kinumpirma na nga ni Oda kung sino yung nakaputol sa braso ni Eustace Kid sa hanay ng Red Hair Pirates. At ito nga daw si Ben Beckman. Bali matagal na ngang usap-usapan sa buong One Piece community kung sino talaga ang nakaputol sa braso ni Eustace Kid, since isa nga siya sa main force sa paglaban kay Kaido sa Wano. Pero kahit ganun nga at it turns out na si Ben Beckman lang ang nakatalo sa kanya, nakakatuwa pa nga rin yung progress ng karakter niya, dahil nakita naman natin nung time na kinalaban ulit ni Eustace Kid itong Red Hair Pirates. This time sa Elbaf na, at kapansin-pansin nga kay Shanks na hindi niya minaliit itong si Eustace Kid, at na-recognize pa nga nito yung lakas niya. In fact kung hindi nga lang idadamay ni Eustace Kid itong mga kasamahan ni Shanks pati na ang mga Giants, mabibigyan niya pa sana ito ng magandang laban. Pero dahil nga sa gumamit ang Future Sight itong si Shanks at nakita niya yung damage na maaaring maidulot ng atake ni Eustace Kid, inunahan niya na nga ito. So ang sumunod na impormasyon nga sa SBS ito ng pagre-reveal ni Oda ng appearance ni Im Sama. Yes guys, ganito nga daw ang itsura niya. Pero kilala naman natin si Oda. Alam nga natin na troll lang itong appearance na to. Pwede ngang simula nung ni-reveal niya itong magiging final villain ng One Piece na si Im Sama, makiilang beses na itong tinatanong sa SBS kung ano ba talaga ang itsura niya. At syempre para tumigil na itong mga tanong na to nagdrawing siya ng ganitong troll. Tapos ito pala talaga yung itsura ni Im Sama, no? De joke lang. Anyway, ang next na tinanong naman kay Oda yung patungkol sa pangalan ng Devil Fruit ni Jewelry Bonnie. Ang sagot nga lang dito ni Oda Toshi Toshi no Mi daw, or in English age fruit, na it makes sense naman dahil ang kakayanan nga ng Devil Fruit ni Bonnie kaya niyang manipulahin ang edad niya o ng kahit na sino. So ang huling impormasyon nga sa SBS yung patungkol na sa pangarap ni Luffy. May isang fan nga ang nagtanong na since ni-reveal nga daw ni Luffy yung pangarap niya sa buong Straw Hat Pirates at nandito daw nung time na to si Caribou, possible daw ba na alam din ni Caribou itong hidden dream ni Luffy? Bale ang sinagot nga lang ni Oda dito hindi daw, since nasa barrel nga daw nung time na to si Caribou hindi nga daw niya narinig itong sinigaw ni Luffy. So ang huli nga nating pag-uusapan itong galing na sa One Piece Magazine Volume 17. Ang dalawang latest Devil Fruit nga na ni-reveal ni Oda ang itsura itong Goro Goro no Mi ni Enel at itong Horo Horo no Mi ni Perona. So as expected nakabase nga yung itsura ng mga Devil Fruits nila sa kung ano ang kakayanan ng mga ito. Yung Goro Goro no Mi nga kidlat at itong Horo Horo no Mi naman related sa kaluluwa o sa ghost. Kaya ganito yung mga designs nila. Anyway, ayan na nga yung mga nilalaman ng latest SBS na ni-release. Kung natripan nyo nga itong video na to wag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!